Angel number 909, the number that appears before a major ending. Hindi lahat ng endings ay masama. Minsan, ang pagtatapos ay simula ng tunay na alignment. At isa sa pinaka-powerful ngunit underrated na angel number ay ang 909. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Main message. Ang 9 ay numero ng endings, wisdom at karmic completion. Ang 0 naman ay simbolo ng spiritual reset at infinite potential. Kapag nakita mo ang 909, maaaring may chapter sa buhay mo na kailangan ng matapos. Maaaring relasyon, maaari din namang trabaho, maaaring dating bersyon ng sarili mo. Mahirap bitawan ang mga bagay na nakasanay na natin, kahit alam nating hindi na ito healthy para sa atin. At dito madalas lumalabas ang 909, parang bulong ng universe. Tapos na ang lesson, panahon na para umalis. Deeper interpretation. Kapag connected ka sa 909, posible ring lumalayo ka sa toxic patterns. Ibig sabihin nito, yung unti-unti mo pag-iwas sa mga paulit-ulit na gawi, pag-uugali o sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng stress, sakit ng emosyon o kawalan ng kapayapaan ng isip. Ito ay mga nakasanayang cycle na kadalasang nagpapababa ng iyong tingin sa sarili o humihila sa iyo pababa. Narito ang ilang karaniwang halimbawa ng mga toxic patterns na dapat layuan. People pleasing. Ang labis na pagsasakripisyo ng sarili para lang mapasaya ang iba, kahit na inaabuso o hindi na nirerespeto ang iyong mga hangganan o boundaries. Gaslighting. Sitwasyon kung saan pinapaniwala ka ng ibang tao na ikaw ang may mali o baliw, kahit na ikaw ang biktima. Pananatili sa on and off na relasyon. Ang paulit-ulit na pakikipag-ayos at pakikipaghiwalay sa isang tao na puro sakit lang ang dulot. Emzel dumping. Ang laging paggawa sa iyo ng iba bilang tapunan ng kanilang mga negatibong emosyon nang hindi man lang kinukumusta ang nararamdaman mo. Negative self-talk. Ang paulit-ulit na pagsasabi sa sarili na hindi ka sapat o wala kang kwenta na nakakabara sa iyong pag-unlad. Bakit kailangan natin itong alisin? Ang pag-iwas sa mga ito ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay hakbang patungo sa self-growth o pag-unlad ng sarili at peace of mind o kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagputol sa mga paulit-ulit na maling gawin na ito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong maging mas masaya at magkaroon ng mas malusog na mga relasyon. Connected ka sa 909 kapag nagigising ka spiritually. Ang ibig sabihin ng spiritual awakening ay ang proseso ng pagbabago ng iyong kamalayan kung saan nakikita mo ang iyong sarili at ang mundo sa isang mas malalim, mas makatotohanan at mas makabuluhang paraan. Ito ay ang biglaang o unti-unting pagkala sa iyong mababaw na pagkakakilanlan tulad ng iyong trabaho, estado sa lipunan o mga material na ari-arian upang matuklasan ang iyong tunay na sarili at ang koneksyon mo sa sansinukob. Narito ang ilang malinaw na palatandaan at ibig sabihin nito. Pagbabago ng pananaw. Nawawalan ka ng interes sa mga chismis, mababaw na relasyon o walang kwentang drama. Mas pinipili mo ang kapayapaan ng isip kaysa sa pakikipagkumpetensya sa iba.
pakiramdam ng koneksyon. Nabubuo ang paniniwala mo na ang lahat ng bagay, tao, hayop, kalikasan ay magkakaugnay. Mas nagiging empathetic o madalas kang nakakaramdam ng malasakit sa iba. Pagtatanong sa layunin. Madalas mong tinatanong sa sarili mo ang ano ba ang tunay na layunin ko sa buhay? Naghahanap ka na ng kabuluhan sa mga ginagawa mo kaysa basta na lamang sumunod sa agos. Pagharap sa nakaraan. Bahagi nito ang paghilom ng mga sugat mula sa nakaraan. Natututo kang magpatawad, magpalaya ng mga hinanakit at tanggapin ang iyong mga kahinaan. Paghahanap ng kapayapaan. Mas nagiging komportable ka na mag-isa at mas nakakaramdam ka ng matinding pasasalamat kahit sa maliliit na bagay sa araw-araw. Bagamat ito ay nagbibigay ng kalayaan at kaliwanagan, ang prosesong ito ay madalas na masakit at nakakalito sa simula. Kadalasan itong nagsisimula pagkatapos ng isang malaking pagsubok sa buhay, tulad ng matinding karamdaman, pagkawala ng mahal sa buhay o kawalan ng trabaho, na magtutulak sa iyong suriin muli ang iyong buhay. Next, konektado ka sa 909 kapag mas pinipili mo na ang peace kaysa chaos. Ang ibig sabihin ng mas pinipili mo na ang peace kaysa chaos ay mas ninanais mo na ang isang tahimik, payapa at organized na buhay kaysa sa magulo, maingay at nakaka-stress na sitwasyon. Ito ay madalas na nangyayari kapag natuto ka na sa mga karanasan mo sa buhay at napag-alaman mo na mas mahalaga ang iyong kalusugan ng isip at emotional na katatagan. Narito ang ilang malinaw na katangian nito. Setting boundaries. Natuto kang umiwas sa mga toxic na tao, chismis o mga sitwasyon na nagbibigay lamang ng stress at drama sa iyong araw-araw. Pag-iwas sa gulo. Sa halip na makipagtalo o pumatol sa mga maliliit na issue na wala namang magandang maidudulot, mas pinili mo na lang na manahimik o lumayo. Kalinawan ng isip o clarity. Ang isip mo ay mas nakapokus sa paglago, trabaho, o mga taong nagpapahalaga sa iyo dahil walang ingay na gumagambala rito. Pagpapahalaga sa sarili. Mas inuuna mo ang iyong sariling kapakanan kaysa patunayan pa sa iba kung sino ka o makipagsabayan sa walang kwentang kompetisyon. Sa madaling salita, ito ay ang desisyon na protektahan ang iyong sariling kaligayahan at katahimikan sa pamamagitan ng hindi na pag-aaksaya ng oras sa mga bagay o tao na nagdudulot lamang ng sakit ng ulo at kalituhan. Konektado ka sa 909 kapag mas nagiging aware ka sa tunay mong purpose. Ang ibig sabihin nito ay unti-unti mong naunawaan ang iyong dahilan sa pag-iral, kung ano ang iyong misyon o ang mga bagay na nagbibigay ng kabuluhan sa iyong buhay. Ito ay ang proseso ng pagising ng iyong kamalayan kung saan mas nakikilala mo ang iyong sarili. Narito ang ilang mga palatandaan na nararanasan mo ito. Malinaw na mga prioridad. Nababawasan ang iyong panahon sa mga walang kwentang bagay at mas nagtutuon ka sa mga nagbibigay sa iyo ng halaga at direksyon. May direksyon ang mga desisyon. Ang iyong mga ginagawang hakbang sa araw-araw ay naaayon na sa iyong mga pangmatagalang pangarap at prinsipyo. Pagkakaroon ng kapayapaan. Mas nakakaramdam ka ng kasiyahan at kagaanan sa loob dahil alam mo kung saan ka patungo. Pag-unawa sa iyong halaga. Natutuklasan mo ang iyong mga natatanging talento o kakayahan na maaari mong gamitin upang makatulong sa ibang tao o sa iyong komunidad. Sa madaling salita, hindi ka na basta-basta sumasabay lang sa agos ng buhay. Alam mo na kung ano ang iyong layunin at kung paano mo ito aabutin. Narito na po tayo sa huling bahagi. Kung paulit-ulit mong nakikita ang 909, baka hindi ka winawasak ng universe.
baka pinapalaya ka lang nito. At minsan, ang pagtatapos ay hindi pagkawala, kundi pagbalik sa tunay mong sarili. Itatanong ko lang po sa inyo, anong angel number ang paulit-ulit nyong nakikita? I-comment nyo sa baba at baka yun na ang susunod nating misteryosong pag-usapan. So, yun na lamang po muna. But please, don't forget to follow and subscribe dito sa ating mahiwagang buwan kung hindi pa kayo nakasubscribe or nakafollow for more spiritual mysteries, symbols, and hidden messages of the universe. Yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.